Okay, so yan ang gusto nating isolve ngayong araw. Ang ating trio, tagapayo, ang ngayon magbibigay ng kanilang saloobin. Ano, Attorney Kapunan, doon naman tayo sa panig ng mga consumer. Anong batas ang pumoprotekta sa mga bumibili? Tama yung sinabi mo, no, kay dating DTI Secretary Mar Rojas. Meron tayong talagang pinatibay na Philippine Consumer Act, Republic Act 7394. Yung dinireklamo nila ngayon, yung tinatawag na deceptive practices, yung madaya yung scales, yung measurement, yung nagmi-misrepresent na matamis, hindi naman matamis, bulok, lahat yon violation yan ng Consumer Act of the Philippines. At meron yang parusa na 1,000 to 10,000 pesos. Depende sa gravity ng offense, no? Ngayon, ang Consumer Act, pinoprotektahan ng consumer. Kung legal ang activity ninyo, kasi the consumer, kunyari, masama ang lasa or bulok, may right yan to refund. Right to refund, ibig sabihin, pwedeng sabihin sa nagbibenta na, hindi naman tama yung sinasabi nyo na galing Davao to, galing lang to sa kung saan-saan, no? I-refund mo ko. Karapatan ng isang consumer na humingi ng refund. Ang problema, pareho kayong illegal. Kanya yung miskin na nag-aaway-away kayo dito, ang tawag doon pari delicto. Pareho kayong illegal. So, imbis na protektahan kayo sa Consumer Act, baka huliin pa kayo, no? Ngayon, hindi lang yan ang problema. Ang problema, meron ring batas. Yung ginagawa nyo, nagsisiraan kayo, meron tinatawag na oral defamation at slander. Nako, napakabigat niya, no? Kasi, sabi nga ni Ate Kuring, may allegation, wala namang proof. Dapat may testigo, dapat may ebidensya. Article 358 ng Revised Penal Code, ang parusa dyan, minimum of 30 days. Ang tawag doon, arresto mayor, hanggang imprisonment ng 6 years. Ay! So, depende sa gravity ng allegation ng isa't isa. So, mag-ingat tayo. Pag-isipan natin yung isang solusyon, mag-kooperatiba na lang kayo. Hindi ba? Pag may cooperative kayo, lahat kayo magbibenta hati-hati sa benta ninyo, no? Meron pang benefits under the Consumer Act. May benepisyo pa. Kita nyo na. Ayan, thank you very much, Attorney Lorna Kapunan. Dr. Love, bakit ba parang normal na lang sa ating mga Pilipino ang chismis, paninira? May solusyon pa ba dyan? Ate ko rin, alam mo, ayokong isipin na normal sa ating Pilipino yung ganyan. Kasi nakikita ko sa ating Pilipino, pag merong bagyo, may baha, nakikita ko yung very friendly ang tao, matulungin, tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi normal sa atin yan. It's just that nabubulag tayo dun sa pagsamba natin sa pera, nagiging gahaman tayo sa pera. Sa palengke, pag nagpunta kayo sa palengke, lahat ng pandaraya nandyan. Pero ang mahalagang itanim natin sa isip natin, nakakatulog ba kayo sa gabi pag kayo gumawa ng masama at naninira sa kapwa? Parang mahirap matulog sa gabi. Gigising ka sa umaga, pagharap mo sa salamin, alam mong ganun ang ugali mo. Alam nyo, gusto nyong kumita, ang pinakamagandang strategy sa negosyo, lalo sa palengke, honesty. Kapag kayo ay honest, tapat kayo sa mga suki ninyo o sa mga namimili, babalik kami sa inyo kasi nagtitiwala kami. Pero pag nalaman namin minsan lang na dinadaya nyo kami, goodbye na kayo. Sa iba na kami pupunta. Maraming salamat, Ate Kuring. Salamat, Dr. Love. Napunong-puno ng pagmamahal. O, Doktora Camille naman, may pag-asa pa ba na magbago ang isang taong mahilig magsalita
Kumisan, pag ang isang tao talagang nakaranas ng pang-aapi o kaya nakita niya na talagang hindi nabigay sa kanya yung tamang eksplanasyon kung bakit siya pinaalis, may tendency na nagkakaroon ka ng ng galit sa loob at hindi mo ma-expression. So ang tendency, akala mo, sinasabi mo concern ka lang, pero deep inside, nandun yung gusto mong ipalabas yung galit mo. So mahirap talaga pag may kinikim kang galit dahil ang tendency, napapasama ka rin dahil kasi naninira ka. Imbis na sabihin mo na talagang concern yun, iba ang interpretasyon ng tao pagdating sa ganyan. Dahil sa palengke, pag nakita nyo ang stalls, ilan yung nagtitinda ng isda, ilan yung nagtitinda ng prutas, pero hindi sila nag-aaway. Bakit? Kasi nakikita nila na ito yung pamamaraan kung paano, ay, wala ho dito ako, lumipat kayo sa kapila, meron silang tindang ganyan. O talagang i-refer pa. Kaya sana, ganun din sa inyo. Kahit na sabihin yung vendor lang kayo or hindi illegal or hindi man, mas maigi na ipakita nyo, malinis din yung inyong paninda, malinis yung lugar nyo. Kasi kahit ano pang sabihin nyo, yung suki or kung sino man ang mamimili, pupunta at pupunta sa inyo. Ayun, Doktora Camille, thank you.